Pag-usapan pa natin ang pinaplanong Boracay Bridge kasama si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, gaano kahaba itong pinaplanong tulay na ito? Paps, ayon sa DPWH, 1.2 kilometers siya. Pero may nakita rin tayong reports na posibleng span niya umabot ng 2.54 kilometers. Ganun siya i-connect yung mainland to Boracay Island. Hindi naman ganun kahaba, ano? Yes, Paps. Pero may timeline na ba kung gaano katagal ang posibleng construction nito? Kasi so far open pa yung bidding, yung project proposals nito until October this year. Tapos meron siyang supposedly 30-year concession sa kung sino magsasarado yung pinakaproyekto. So we could just imagine mga ilang taon siguro within those 30 years yung ilalaan nila para mabuo yung bridge. Kasi kung mag-ferry ka or from the jetty port, around 10 to 15 minutes yung papunta doon sa isla. So kung i-estimate mo, mga ilang taon din yung ilalaan nila para mabuo yung pagtabon ng lupa hanggang sa mapatag, mabuo na yung tulay, ganun siya katagal. At isa sa mga tanong, yung bang during the construction, kinakailangan isara ang Boracay? Paps J, yan yung isa sa pinakakinakabahala ng mga lokal, lalo na nung mga nandun sa mga ports. Kasi kung sakali raw na magagalaw yung lugar nila sa port, ibig sabihin, udlot daw sila, mahihinto raw yung mga biyahe nila. So until they see kung ano yung final plan daw talaga, kung saan i-connecta ito, kasi baka raw magkaroon ng pagbabago bigla kinababahala nila yon. Pero hanggat wala pa, tuloy pa rin daw ang trabaho nila. Merymon, maliban sa mga port workers doon, ano ang reaksyon ng mga residente sa planong paggawa, pag-construct ng tulay? Hati siya, Paps J. Kasi yung ibang mga nagtatrabaho sa Boracay Island, mga lokal from mainland. So at least sa kanila ngayon, magkakaroon sila na access makauwi sa mainland, hindi na sila magsistay lang lagi sa isla. Yung iba naman ang sinasabi, nawawala na ng saysay yung pagiging isla ng Boracay kasi biglaan mo na siyang nilagyan ng bridge. So yung charm niya, na you have to work your way, na magpo-port ka, magfe-ferry ka, medyo mawawala daw yun. Oo. And dun sa isang banda naman, maganda rin na makakapag-create ng jobs itong pagtatayo ng tulay. No? May nakausap ka bang mga environmental activist? Ano ang tingin nila sa ganyang klase ng proyekto? Ano ang environmental impact na tinatawag? Last year pa, Pops J, marami ng mga aktivista or mga nakikisama sa mga protesta ang nagsasabi na yung concretes kasi, tinitake over na raw nito yung natural resources natin, which is something na hindi nila nagugustuhan. Coral reefs, yung mga isda, yung mga bahay nila, posible kasing masira ang mga ito. At yun yung pinaka-kino-concern nila doon. So potentially, pwedeng maapektuhan ito. Hindi lang yung tourist aspect ni Boracay, pwede rin yung quality na mismo ng natural resources. Yung ecosystem, mabubulabog. Nabanggit mo sa ulat mo bilang lang ang mga sasakyang papayagan doon sa tulay. Sino-sino mga ito? Meron lang authorized vehicles, Pops J, especially para doon sa mga truck na magta-transport ng solid waste at cargo. May authorized trucks lang. Dinidisclaim nila, hindi ito yung basta-basta lang na may sasakyan ka, makakadaan ka papunta pabalik. No. Kasi meron din silang i-establish doon na parang toll system. So meron lang authorized vehicles, yung mga magdadala, yung mga magano ng solid wastes, and other services necessary, pero given na may permits mo nang kailangan makuha. Regulated din. Yes, kung anong klaseng transportation ang pwedeng dumaan. Maraming salamat, Mobile Journal Merymon Reyes.